But then come to think of it, um, you can actually only use it effectively if you know how to prompt it. That's the catchword using artificial intelligence, how to prompt it. It's just like talking to a friend, may problema ka, and you're asking help from your friend. But if you do not know how to explain to your friend about your problem, your friend will not be able to help you well as well. If kung hindi mo alam kung paano ikwento yung problema mo sa kaibigan mo, wala siya ibabalik sa iyo. So it's as simple as that. So yes, artificial intelligence, while it's there, why fight it? I mean, as long as you know how to prompt it, edi gamitin mo na. Di ba? Yun. Direct JD. Sa akin, siguro, anything na bago, pagbabago, dapat i-welcome lang natin yan. And then, use it do sa way na mapapakinabangan mo. Dapat open tayo kasi sa changes eh. Kasi kapag hindi tayo naging open sa mga pagbabago, malilimitahan tayo. So, yung mga AI na yan, dumating yan, nandyan yan, it's parang it's a welcome na improvement na pwede natin gamitin. It's a welcome na change para sa mga platforms na ginagawa natin. So, kailangan lang alam natin gamitin. So, challenge sa mga, kumbaga sa mga, kamukha namin, tinabutan na kami na naggagawa ng pelikula tapos dumating yan. Challenge naman sa amin na pag-aralan yan. So, dyan naman papasok yung continuous na na pag-aaral namin. So, ganun lang naman yan eh. In any technology, kahit nga sa personal na buhay, kailangan open ka sa change. Ay kapakinabang. Tandaan natin yan. Kapag may isang bago, dapat marunong kontrolin ng manlilikha kung paano niya makokontrol yun upang mag-serve sa interest niya o sa interest na ipinaglalaban niya. Ang katakot ko, baka dumating ang panahon na wala ng aktor, wala ng direktor, wala ng lahat, puro AI na lang. Kasi ngayon, yung mukha ko nagsasalita, nag-endorso, hindi ko naman in-endorse. Dinimanda ko pa. Dumadating sa panahon ganon. Kaya kailangan kung may bagong dumating na bagay, kailangan alam natin gawin at kailangan gamitin natin sa paraang tayo ang kokontrol at nagsisilbi sa interest na nakakararami at sa interest mo. Kasi maaaring gamitin upang tanggalin na lahat ang mga direktor, ang mga artista. Kasi napaaarte nila kahit sino eh. Now, natidirect na nila kung paano gagawin now. Baka dumating ang panahon pag hindi natin nakontrol ito at napag-aralang mabuti, ay, wala nang lahat dyan. Isang tao na lang ang gagawa ng AI, ng istorya, ng ganito, ng mga artista, nagsasalita na kung sino-sino. Kaya dapat pag-aralan at kontrolin natin upang magsilbi sa interest natin at sa gusto natin gawin. Kapag ikaw ay direktor ng pelikula sa ngayon, dapat alam mo kung paano magamitin ang AI sa isang paraan na hindi ikaw ang kakainin ng AI. Kaya hindi lahat ng bago ay kapakinabang. Dapat pag-aralan kung paano gagamitin para sa ating personal na interest. Derek Talper. Para sa akin, lalo sa genre ko, na-accept ko na yung defeat when it comes to technology. Kaya what I do is work around the story and not use CG or special effects. Kasi hindi naman talaga natin natatalo ng mga weta or ibang digital domain. Sobrang dami nila, saka dami nilang production houses na gumagawa. Dito isang tao lang gumagawa. So it's really impossible. So yun tama yung sinabi ng direct, research about it, study about it. Pero yun nga, sana maraming gumagawa. Matagal na ako hindi nag-festival so ngayon uli ako nakabalik. Yun nga, hindi ko pala ma-experience na. Yung ibang nakasali, si Direct Joel ko pala eh. Direct Joel nakasali na sa Oo, yung naging epekto ng sinigmay nila sa pelikula mo, at saka yung kung anong value nakuha mo, kung meron. Anong epekto sa akin personally? Personal as a filmmaker din. Gumanda ako. Ang una kong pelikula ito ay Boy and Chick. Okay? Dahil sa Sinag Maynila, dahil sa iba't ibang mga
awards na natanggap nito, nakilala ang Boy in Chick, nakilala ang pelikula na ipalabas internationally, at sa Sinag Maynila nag-umpisa yan. Sa Sinag Maynila ang unang kumilala dito. Kaya ako, malaki ang utang na loob ko sa Sinag Maynila. Magandang exposure ito sa isang pelikula. Dahil ito lamang ang tunay na festival ng pelikulang Pilipino ng nagkikater sa mga estudyante at sa mga indie movements, hindi ba? Kaya malaki ang nagawa ng Sinag Maynila sa aking pelikulang Boy in Chick. Kinilala sa abroad, nag-award sa abroad, nag-award dito. Malaki, malaki. At nagdagdag ng kumpiyansa sa akin na pwede pa pala ako kahit, Diyos ko, may edad na ako, pwede pa pala. Okay, laban lang. Laban. So, Thank you. okay ba yun, Maricot? Okay daw, okay. Tama. Ikaw naman, no? Satisfied ako. Thank you, Maricot. Si GB. No, si Direk GB. Ay, si Direk GB pala. Direk GB. Ikaw, Ra. By popular demand. Saan po? Yung ano. First time ko po. Ah. First time ko sa Sinag Maynila and first time ko rin nag-submit ng entry sa Sinag Maynila. So, magpapasalamat lang ako na nabigyan ako ng opportunity. Salamat. Hello po, I'm Sri. Dito sa ARK Film Production, which is our film production sa Iloilo, we've joined a lot of film festivals in the country, and ganito, hindi mo naman malalaman kung makakapasok ka sa film festival to begin with. So gagawa ng film, and then sasabit mo sa film festival, and then, di bahala na si Batman, parang yung ganun. However, kung makapasok ka sa film festival, then, I mean, like, you get inspired. So, kumbaga, it somehow, you know, gives you a pat in the back na, ay, siguro may ginagawa kang okay, you know? So, you get inspired and you wanna make more films. Yung ganun. Pero, yun din, what I want to say also is, I don't think it's appropriate to make films just for film festivals. Yun, make films because you wanna make films, because I mean, like, ang buhay ng pelikula hindi lang nakalaan sa film festival. Yun na napag-usapan natin kanina. There are other avenues for screening the films, yung ganon. Joining film festivals actually is a way to network with filmmakers, probably become friends with them. But the truth of the matter is, I mean, like, probably that's where it is. That's where it is. Pero madalang naman yung for you to collaborate with other filmmakers unless or producers unless you're Arvin Bellarmino, na nagkakan, ganon, right? But yeah, that's one of a plenty, you know. So yun, ganun. Sa Barcelona, galing ito sa China, galing sa India, nanalo pa itong Best Feature Film sa Sanskara Film Festival sa India. Ba't ko sinali dito? Dahil importante sa akin ang pagkilala ng kapwa ko Pilipino. Mas mahirap kilalanin sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa, sa totoo lang. Ang pinakamahirap ay ang i-please ang Filipino audience at ang Filipino critic. Kaya kapag ikaw ay kinilala sa Pilipinas ng sarili mong kababayan, matuwa ka. Ako natutuwa. Kaya isinali ko sa Sinag, ang Madawag. Para naman, maramdaman ko kung ano yun, di ba? Mula sa aking kababayan. Direk, Topel, Joel, and GP. How hard or easy was it po to convince your actors who were mostly mainstream actors to get on a project for an independent film? And then, can you share one anecdote with yung mga lead stars niyo na you find as one of the memorable moments from the film while shooting? Paano ko nakumbinsi ang mga artista kung sumali sa aking pelikula? Yung ba ang tanong mo? Takot silang tumanggi.
Kasi malaki ng oportunidad sa kanila ang may offer isang napakagandang istorya para mapasama sila sa isang pelikula. Ang artista ko, si Larita Daniela, si Albi Casino, si Jack Roberto, si Dorothy Gilmore, si Jimmy Bangko. Mostly artista ko na sila before. Kaya nung gumawa ako ng ibang uri ng pelikula, na nagsasabi ng problema ng isang teacher at ng isang town na pinasulat ko kay Eric Ramos, in-explain ko sa kanila kung ano ba yung istorya at ano ang role nila, hindi naman ako nahirapan. Nagkaroon lang ng konting hirap sa pagtawad sa kanilang talent fee. Pero nagawa naman, natawaran, hindi namin maibigay ang kanilang mainstream talent fee. So may konting pakiusap. Yung pakiusap na yung kasama na yung dapat kinitiin mo ang interest nila sa ganda ng role nila, sa acting na gagawin nila, doon sila nakikiliti. At nakakuha namin sila. Ano po masasabi niyo sa performance ni Rita in this role? Mahusay si Rita Daniela rito. Ay, sabihin nyo, nagyayabang ako. Panoorin nyo. Mahusay si Rita Daniela dito. Mahusay si Jack Roberto at si... Anong pangalan? Albi. Albi Casino. At ito, mahusay na kontrabida si Dorothy Gilmore at si Jimmy Bangko. Mahuhusay ang mga artista ko dito sa pelikulang ito. Hindi ko sasabihin ko hindi mahusay. Panoorin nyo. Maraming salamat po. Ang storya maganda. The story is very nice. Topel. Very educating. Si Eric Ramos po ang sumulat. Direk GP. Both po sana. All. Yung mga artista ko rin, karamihan ng mga artista ko kasama dito sa Zelda 3. Mga nakasama ko na rin sa mga iba't ibang proyekto, nakasama ko na before. So, kumbaga hindi na naging mahirap yung pag-convince sa kanila. As long as siguro ma-pitch mo na maayos yung pelikula, na makikita nila yung na may katuturan yung gagawin nila doon sa pelikula. I don't think naman kahit mainstream or kahit na hindi mainstream na actor, yun din yung hinahanap nila para gampanan ng isang papel sa isang pelikula. Yung may katuturan at kumbaga para nakikita nila yung sarili nila, oh gusto kong gawin to. So, as long as ma-present mo sa kanila na maayos yun, I think naman walang naging problema. Adrian Rich yung artista ko, and inumpisahan namin to i-conceptualize before the pandemic. So, yung producer namin gusto niya nang gawin, and nagkataon naman nagkaroon ng pandemic. So, sa gitna noon, actually lockdown yun, so lahat kami gusto talaga namin lumabas, no? Kaya hindi kami nahirapan i-convince yung actors because they wanted to go to Baguio during the height of the pandemic. Kaya at the same time, yung mga TFD nila nga, binabaril na kasi they really wanted to go out. So, inumpisahan namin to ng pandemic, hindi lang namin natapos because of logistical problems sa monetary debt. And maganda to kasi binigay namin yung lahat namin yung mga bagong scares, tsaka si Rich and Ajur actually ang galing nila dito, yung acting nila. Yun lang. Thank you. Sorry, Derek, Kevin, also, what can you say about JC's performance in this? Bokande is an Ilonggo film. The language is Hiligaynon. Yung sabi ko is, kung sino man yung magpe-perform, dapat ma-deliver niya yung language. I will not alter it. Yung ganun. So, we were looking for actors, and then we gave a copy of the script to JC. Of course, may subtitle na yun para maintindihan niya. And then, binalikan niya kami, and then he said, hindi niya matatanggihan daw kasi ang ganda-ganda ng kwento ng Kande. And I told him, I asked him, can you deliver the language? And he said, aralin niya. So yun, so we got, he had the dialogue coach, a very good dialogue coach. And if you watch the film, sakto talaga yung punto. Now, in fact, when he went to Iloilo for the screening of his first special screening of Kande, a lot of Ilonggos thought that he's from Iloilo. Nagulat sila na he's from Pampanga and he's not from there.
So ganun. Kasi dapat ganun eh. It's a service to the script eh. Diba? So yun. Thank you.